Hello everyone, good afternoon to all of you or magandang hapon sa inyong lahat. So ngayon ang isi-share ko naman sa inyo because it's been or na hindi ko na laruan itong aking mga RC collection. So ang isi-share ko sa inyo is for my experience about this RC, especially this one, this small one. So this is my cheapest RC, pero siya pa ang nalaglag tuloy. Siya pa ang magandang tumakbo. Tapos is I think masabi ko lang it's durable because ever since nabili ko ito, hindi pa ako nakapalit ng pisa or baterya man lang. Then that it is nice. Then i-share ko lang sa inyo yung pagtakbo nila na nagustuhan ko, tapos tahimik. Then you can play this small RC into indoor outdoor because maliit lang siya. So dito wala akong mapapatungan dito, so dito na lang sa palanggana ko pinatong. So I think lilipat ako doon sa table kasi itong may malaki kong RC hindi makasya dito. Dito na ako sa table. So ito yung RC ko nga sinabi ko sa inyo na it is an M-Max. Although hindi masyadong maraming mahilig na maglaro nitong or maghabi ng laruan. Ito yung M-Max ko, ang isa sa paborito kong RC. Ang nagustuhan ko nito kasi maliit siya, tapos kahit saang lugar makalaro ka compared to my 3 RC there's na nandun na malaki, so mahirap maglaro ng maliit na lugar. So una, may metal siya sa ilalim, tapos may support siya sa kanyang shock, yan. Then dito naman yung mga parts nila is napakasimple. So ever since hindi pa ito nasiraan ng motor, bali servo at saka battery. Yun, maganda pa itong battery. So ito, pinalitan ko ito because nainganyo ako makita yung mga metal ng ibang RC, mga metal parts. Tapos linagyan ko ito ng bali chassis support para maging pulido. So ang smooth nitong tumakbo. Then ang nakaganda pa nito is very affordable yung mga niya spare part. So makikita ninyo sa Shopee, mura na mura. So ito din ang pinakamura ko na RC. It costs around 11,000 lang. So compared to other one na nandoon. So ngayon punta na tayo sa kabila para i-compare ko siya sa isa sa pinakamalaki kong RC. So nandito na tayo sa dalawang RC ko na maliit saka malaki. Kung tignan mo sila, isa parang kamukha pero iba-iba ang sila. Itong isa is M-Max and the other one is Traxxas X-Max. So itong Traxxas X-Max, napilitan akong bumili nito kasi sikat siya sa YouTube. Ang dami daw magsabi na maganda daw yung performance, malakas daw. Kaya nag-iipon ako tapos bumili. So ito naman ang sa loob ng X-Max. So pagtanggal ito is madali lang. Just iikot lang tapos pull it, then hilain mo sa likod, yun na. So ito yung inside sa body is the X-Max. So I do not know bakit sobrang mahal. Although very malaki. And the small one naman ito. Yan. So kung mako-compare ninyo with the tire, so grabe yung diferensya sa big one and the small one.
So this is about my X-Max. So ito isa sa mga ah, mahal na remote control. So yung price nito is kasing presyo ng motorsiklo namin. And the other one is the white one. This is Red Cat Kaiju. Medyo modify ko ito siya to change another body shell, which is the body shell is the crawler body shell of the Toyota Hilux, and also the other ones is the HK Maximo. So minimodify ko sila, then hard body shell, which is also Jeep type na body shell. So ang ginawa ko, kaya ako nag-modify nitong dalawa because gusto kong parang mukhang totoo. Kasi mahilig tayo sa totoong sasakyan, kaya lang hindi tayo maka-afford. Kaya ito na lang ang binili ko. So for the reason na pinalabas ko ito sa bahay, or pinalabas ko ito tapos iti-testing ko kung gagana ng bahay, hindi nagagamit, then there's a time na yung mga remote nila is pinupugaran ng mga langgam. So for this Sunday afternoon, so ako lang mag-isa dito kasi nandun yung anak ko sa birthday party, so maiwan. So i-testing ko ito isa-isa, hopefully gagana. Then i-share ko naman sa inyo kung okay bang performance. So it is also we're going to have a test drive for this RC. So this what I'm making a video na is lang ito, just for sharing sa mga mahilig ng remote control. So pag ganito kayo mag-alaga na inyong mga remote control, aabot na matagal ng panahon. Although kailangan iligpit ng maayos because pupugaran ng mga langgam or kakainin ng mga rat yung mga parts nito. So test drive na tayo. Sana gagana. Ang una nating iti-testing ngayon is the X-Max. So the Traxxas X-Max as the bigger. Then susunod yung parang kapatid niya, yung maliit. So try natin kung okay ba. So let's go. So ayun. So okay yung performance. Tapos iikot siya doon sa likod. Yan. So very smooth yung takbo niya. It is a small battery ball. So yan. So it's very nice. So sa maganda kasi walang sira. Ito walang brake. So kailangan ng alam ka magpatakbo diyan. Wala siyang brake. The last one is the DHK Maximo, or yung body shell niya, hard shell na siya, Jeep. So ibang tunog. Ito maganda ito mag-brake. So umiikot sila sa likod sa buong bahay, kaya lang hindi mahabol ng camera ko kasi ako lang mag-isa. So andyan na si X-Max, lumabas na. So dahil sa laki niya, mahirapan siya dumadaan dito sa maliit na lugar ko. And the last one is the Red Cat Kaiju. So ito ang isa din sa paborito kong RC. Nagustuhan ako yung niya, yung forma. So natapos ko na testing lahat itong apat na RC ko, at saka okay na ang lahat is for 3 years plus na pagtatago. So wala siyang problema. So ganito ang pag-alaga ng RC. Basta alagaan mo lang, then time to time patakbuhin mo kasi it happen na yung sinabi ko kanina na pinasukan ng mga langgam. So natutuwa ako because all of this RC as working, yung tinitesting ko kanina. So nag-andam na ko or nag-prepare na ko og tools para mag-ayos, pero wala nang problema. So for this afternoon, ito lang masishare ko sa inyo kung paano mag-alaga ng ating mga
hilig or hobby natin na hindi basta masira kasi mahal ang pisa. So again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice afternoon ahead of you. Bye-bye.